para sa 90% na Filipino na functionally illiterate, na may social media, and pati na rin doon sa gustong tumulong mapatalino yung mga Pilipino. Please, like, share, and subscribe itong episode na to, because this is one of the basic or fundamentals ideas of logic. Well, this is Pinoy Extreme. Let's... This is Pinoy Extreme. So, sa pakikipag-argumento nyo sa jowa nyo, sa pamilya nyo, sa social media, meron siyang 4 na pinaka-common na pwedeng kabagsakan or ending nung argumento nyo. Bukod sa magtatakwilan kayo ng pamilya nyo, bukod sa magbe-break kayo ng jowa mo, tapos i-unfriend mo yung mga katrabaho mo, bukod dun, yan. Ganito yung pwede nyong kauwian. Una, tama yung isa and mali yung isa. A is right, B is wrong. Pangalawa, baliktad naman. Si A naman, mali, and si B, tama. Yan yung pinaka-common dyan sa 4. Okay? Yung may lalabas na isang tama, and yung kabila, mali. Ngayon, ito yung madalas na gusto na resulta nung mga taong hayok na hayok makipag-argumento. Lalo na pag ang gusto lang nilang makuha doon sa pag-argumento nila, mag-feeling superior, magmukhang tama, at mag-feeling magaling. Yan lang yung posibleng kinauuwian nung resulta nung argumento nila. Now, hindi nila kino-consider that there are other possible endings. Pangalawa, or pangatlo, mali sila pareho. At pang-4, tama sila pareho. Ngayon, yung panghuli, yung susi para figure out natin kung paano uunlad yung karamihan. Hindi lang yung sarili natin, hindi lang yung kamag-anak natin, so on and so forth. Kailangan nating intindihin kung ano yung tama nung isa at yung tama nung kabila para makagawa tayo ng solusyon doon sa problema na kung saan ito ay totoong inclusive. Ang nakakalungkot nga dito is sa sobrang intellectually dishonest ng mga tao, they only want one of the results dito sa box na to. And dahil doon, willing silang magsinungaling, willing silang magtanga-tangahan, willing silang manloko, willing silang maging unfair para lang mapanindigan nila yung box number 1. That's absurd. Because, you know why? At the end of the day, walang nananalo sa katotohanan. It's either after you know that you've been wrong, mag-adjust ka sa katotohanan, or patuloy mong lokohin yung sarili mo na tama ka, na magaling ka, na perpekto ka. The good thing about argument is that it helps you keep on going through sa kung ano man yung totoo. Especially, hindi naman talaga natin alam lahat ng kung ano yung totoo, tama, mali, so on and so forth. So, there will come a time that we are going to argue about what's best for us. Ano yung totoo, ano yung dapat gawin, so on and so forth. Now, kung hindi natin kayang gawin
yung magpaka-intellectually honest para mapunta tayo doon sa totoo or doon sa best case scenario. O di ba, imagine nyo na lang if yung taong makakasama mo sa paggawa ng critical decisions sa gobyerno, sa trabaho, 'di ba? Is a person incapable of admitting what do they know, their limitations, so that everyone can reap the benefit of the truth. Sobrang hirap makakita ng taong ganun. Most of us are drowning sa kagustuhan nating maging tama. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.